ngayon mga kababayan, syempre mainit ang mga usapin at mainit ang impyerno. Okay? Mainit ang impyerno dahil lalo na kung ang mga diablo ay ang gobyerno. O magka-rhyme. Mainit ang impyerno kung ang mga diablo ay gobyerno. Katulad ni Bangag at ni Satanas. So mga kababayan, kahapon dyan sa Pilipinas, ay mayroong nahuli na tingnan natin, nahuling 7 suspect na kung saan nagbibenta ng mga posisyon o promotion diyan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Okay. Nasabat, ayon sa NBI, which is nasa balita, itong 7 kalalakihan na nagbebenta ng pwesto para linisin daw ang hanay ng gobyerno kung saan linisin nila lahat ng appointees na galing sa Pangulong Duterte nung kanyang panahon. Ayon dito sa sa 7 nasa kote ay kasabwat nila si Liza Tanas. Okay? Mga kababayan, gustong linisin ang gobyerno. Actually, hindi linisin ang tamang term. Lalong padugyutin, padumihan. Kasi ang ilalagay nila, kung ito ay may katotohanan ng statement nitong 7 nasakote ng NBI, ay talaga naman, mga kababayan, dapat managot ito si Liza Tanas. So, isa-isahin natin ang mga eksena. Diba? Itong si Liza, dinadawit yung kanyang pangalan ng 7 nahuli na ang isa doon, yung JV ang pangalan, ay for 20 years na ginagawa itong pagbibenta ng mga posisyon sa gobyerno o yung mga extortion at kung ano na pang mga kaso. So kung natatandaan ninyo, mga kababayan, may pattern kung bakit kailangan maniwala ng taong bayan na si Liza Ahas Tanas ay talagang sangkot sa lahat. Imagine, nung last year, balikan lang natin, nung January, di ba? Nung nag-release siya ng statement dahil siya daw ay dinadamay o dinadawit ng kanyang pangalan sa pag-a-appoint doon sa ISAF. Remember that? Yun yung pinakauna na statement ni Liza Tanas. But actually, bago siya nag-statement, meron na tayong mga expose back in 2022 na si Liza talaga ang nagpapatanggal at nag-a-appoint ng mga appointees ni Bangag. Malinaw doon sa interview niya kay Taberna. Okay? At ipinarinig kong boses ni boses ni Liza na nag-I love you siya kay Tuning. Sige, tingnan natin kung nandito pa yung I love you niya. Tingnan natin kung nandito pa yung I love you niya. Paki-check nga dyan. I hope nandito yung kanyang I love you, no? Ito here. Okay, balikan natin. Mga kababayan, bibilang ako ng 1, 2, 3, sabay-sabay natin pakikinggan. So, binabalik ko lang kayo sa mga, Liza Tuning. Ayan, meron dyan sa audio. So anyway, binabalikan ko lang kayo dun sa kanyang interview kay Taberna, okay, na mismo dun sa audio na yon, sa pag-audio na sinend niya kay Taberna, na sinabi niya na totally out na si Attorney Vic Rodriguez para ibalita ni Taberna sa kanyang platform, Chika Boom Boom, kasi si Liza mismo, ang Satanas na yan, ang nagsabi. Are you ready? Okay, ready na ba kayo mga palangga? Okay, hanapin lang natin. Alright, so ito muna. 1, 2, 3, Liza Tanas, action. Hi, Kata Moon, how are you? Okay, so this is my latest playtest. Speak is out. No more chief of staff, no more nothing. Umalis na siya, practice stuff. Between you and I, he even tried to talk po. Kung ako ikwento dito, na parang kawawa naman siya, ganyan-ganyan yung pamilya niya. And Bong just stood firm and said, Santiago, I think you have to go. Pag-pray ko na ito, paano na ako. But yung guy was out na siya. So that's the end of that. Another thing that's been brewing is Trixie naman, nagwawala. Playing,
Trust, I said it to you, but don't see it from here. And even if you see patay ako, okay, bye-bye, love ya. Okay, diba? Okay, so narinig nyo yan. Marami na tayong balita tungkol dyan. Na itong Lisa Tanas na to ay sangkot talaga at siya talagang nagpapatakbo at nagpapatanggal kung sino ang gusto niyang tanggalin. Alright? So, then, yung interview na yon. At ano pa yung mga ginawa niya dito? Okay? Balikan lang natin. Tingnan ko yung article dito, ha? Okay, nung March 13, this year, 2024, mayroong 3 kalalakihan na nahuli din ng CIDG na kung saan ay idinawit rin ang pangalan ni Lisa Tanas na siya ang nag-uutos dito sa mga taong mga nahuli na to, okay, para magbenta ng posisyon sa mga gustong umupo at papalitan ang Duterte's appointees. Diba? So that this year, March, ay merong nakasakote na si Lisa Tanas nga ay sangkot at ito'y mga naaresto noon sa Pasay City. At sinasabi nila na talagang sila ay kasabwat ni Lisa at sila ay talagang inatasan na mangikil. Yun ang kinuwento nila sa PNP at sa CIDG. Alright? Sinabi pa nga dito, at yung mga nahuli, okay, remember, yung mga nahuli ay kinilalang, ang pangalan ay Isko, alias Isko. Hindi naman si Isko Moreno ito, di ba? At yung isa pa ay, ang pangalan ay si Joselito at si German o Herman, na nahuli nila dun sa entrapment na yon sa dito sa Blue Bay Walk, Metropolitan Park Building, Gustavo Macapagal Boulevard. So dito sa mga mga palangga, mga nasa kote ng CIDG, ng PNP, titingnan dito, ayon dito sa report, nagsimula yung operasyon nila nung may magreklamo na biktima laban dito kay Isko na ito, alias Isko, na nangakong protektahan ang kanyang emission testing and medical business sa Land Transportation Office kapalit ng 5 milyon. Ito daw ay may basbas ni Lisa Tanas. Alright? So ngayon mga kababayan, okay, anong tawag dyan? Pagnanakaw, extortion, ang dami-daming pwedeng ikaso dyan. Ang question ko sa inyo, now 7 ang nahuli at dinadamay. I think yung binanggit na pangalan o nahuli dun sa nung March ay konektado dito sa 7 nahuli. Ngayon mga palangga, pero eto, bakit sa kabila ng pagkakasangkot ng Ginayupa na Lisa Tanas, pinuno ng mga extractor sa Turkey, di ba? Bakit walang ginagawa ang Jutang Ginemes na mga NBI, CIDG, at kung ang Senado, ang mga inutil? Bakit wala silang ginagawa? Kasi mga kababayan, ano ba ang protocol o procedure kapag may mga nahuhuling mga kriminal o mga nasangkot sa mga krimen? Diba? Once na kunyari, sinabi nung 7 nahuli, siguro kung sinabi na puting nahuli ng NBI, o sino kasabwat mo? Si Maharlika. O siguro mabilis pa sa alas 4, mga yawa, para ipatawag ako, ipaimbestigahan ako, di ba? Kasi hindi maglalakas ang loob ng mga nahuling yan na babanggitin ang pangalan ni Lisa Tanas. Hindi maglalakas malangga ang loob ng mga yan na magdadawit ng walang kinalaman na First Lady, na kunyari siya ay bukod pangit, pure, pristine, at gumagawa ng tama sa Pilipinas. Hindi po maglalakas ang loob ng mga yan. Kahit sino sa inyo, hindi kayo mag-name drop na si Lisa Tanas ay kasabwat ninyo kung hindi totoo yan. But again, syempre, iba-brush off yan o kakalimutan yan o i-ignore yan ng mismo ng NBI, ng CIDG at ng Senado o Kongreso. Nakita nyo naman mga kababayan, mag-backward muna tayo. Dito sa PIDEA Leaks, na kung saan
malinaw pa sa sikat ng araw na mayroong CCTV na binanggit din si Lisa Tanas at si James Humar na sila ay mga sangkot. Okay, sila ang nag-utos doon kay Picoy para alukin si Agent Morales na magpaareglo na lang o magpabayad na lang. Kasi kung hindi, ipapagurgur siya o pwede siyang matake na lang sa puso. Remember that. So, ano ang ginagawa ng Senado, ng NBI, lahat, mga kababayan? Ano ang tamang procedure? Of course, i-document nyo yan, documentation letter or whatever you call it. Anyway, mga kababayan, yun ang tamang proseso. Alam yan ng mga polis. Diba? Then, hihingi ka ngayon, maghahanap ka ngayon ng evidence. Although sinabi ng NBI na nakuha daw nila yung mga gadget at ipo-forensic chuchubels, di ba? Titignan yung mga ebidensyang nakuha kung magko-corroborate dun sa statement ng mga nahuli. Baka mamaya, nandoon nga yung mga usapan nila Lisa, baka may audio pa. Di ba? So, failure ng mga inutil na gobyernong ito, what do you expect? Diba? Para i-verify kung may iimbestigahan kung talagang merong katotohanan ang sinasabi ng mga nahuli na si Lisa ang nag-uutos sa kanila para tanggalin yung mga Duterte appointees, then magpapalit sila ng mga taong hiningan nila ng pera. Alright? Kasi based sa aking informante, allegedly, yung isang naka-cover doon, okay? Yung isang naka-cover doon ay pamangkin ni Lucas Bersamin. Hindi lang natin makilala kasi, kapag ganun ang mga nahuli, tinatakpan, pero kapag ordinaryong nagawat lang ng tinapay, talagang talagang nakabilad yung mukha ng mga kawawang nangawat lang ng tinapay, di ba? Dahil sa kagutuman, dahil sa katsutahan ng gobyernong ito. Pero itong mga nahuling sinasabi na si Lisa daw ang kasabwat nila o nag-utos sa kanila o ginagamit ay nakatakip. Diba? So, paano natin makikita yung mga itsura nila kung talagang ito ba ay pamangkin ni Lucas Bersamin? Yan ang isa sa mga inulap ko sa inyo last year na according to our puting ahas, according to our source, na yung pamangkin ni Bersamin dyan sa executive sa Office of the Executive Secretary, mga kababayan, ay naniningil ng bribe o nag-extort dito sa kapalit ng mga posisyon. Diba? Yan ang sinabi ko sa inyo. Paano malalaman ng taong bayan kung si Lisa Tanas ba talaga ang nag-utos? Diba? Sa side ng mga nahuli at para malinaw din ang pangalan ng hinayupak na babaeng yan kung talaga ba siya yung involved, dapat patas yung investigation. I-verify yung statement na nagsabi na kasabot nila ni Lisa. Then, i-interrogate si Lisa Tanas. Well, what do you expect? Si Bato at si Jinggoy na mga putian ng mga itlog. Si Escudero, lahat ng mga ginayupak na yan, na mga maliliit ang mga itlog na kasi laki ng butik eh. Diba? Hindi nga may patawag si Lisa. Paano ngayon malalaman ng bayan o maklear ni Lisa Tanas ang kanyang pangalan kung lagi na lang i-ignore ng mga yawang to? Sabi ko nga, kung ordinaryong tao, kapag sinabi niyang, sinong kasama mong gumurgor? Kunyari, binanggit, si Marlica ang nag-utos nito. I-ignore ba ng, ng kinaukulan? Dahil ako'y vlogger, wag na natin anuhin si Marlica kasi siga yan eh. Ganyan-ganyan, nakakatakot yan. Ganyan ba ang tama? Kapag ang mga kapulisan, ganyan ba ang approach? Wherever you are, kahit saang mundo kang lupalo, diba, dapat pakikinggan mo kung anong sinasabi nitong mga nahuli. Sino yung mga accomplices nila? Kaya nga sabi ko, kung siguro binanggit si Maharlika at, yung third floor, diba, kunyari, ang ano niyan, ang kasabwat niyan, kunyari, hinuli yung tatlo. Kasi, sir, ang kasabwat namin dito, si Maharlika, si third floor studio, subscribe nyo na lang yan, si Marlon at saka si Pamela, yung tatlong yan. Baka mabilis pa sa alas 4, susugin kami ng mga hinayupak na yan. Pero dahil si Lisa Tanas, walang interrogation. Diba?
So dapat, well, ang masasabi ko lang dito is yung realidad. Alam natin na hindi ito gagawin ng buwaka ng inang NBI, CIDG, Senado, na hindi nila ipapatawag si Lisa Tanas sa kabila ng napakaraming sangkot niya. Okay? Sa kung ano-anong anomalya, na mismo nga, balikan natin yung interview niya kay Taberna, na isang tawag lang daw niya sa Romania, ay what? Pwede na siyang magpagurgor or whatever. So, ang dami nang ginawa ng hinayupak na babaeng ito. So, kung tama lang ang ginawa ng gobyerno, titignan nila, di ba, ang batas, kaya nga, di ba, nakapiring, kasi walang tinitignan kung sino, kung presidente ka, or high-profile personality ka, or kulubi ka, di ba? Kaya nga, ganun eh. Tama ang pagtingin, patas na batas. Pero bakit sa kabila ng mga pag-mention ng pangalan ng hinayupak na babaeng ito, bakit patuloy pa rin na walang imik itong mga taong gobyerno? Kaya kasi mga kababayan, alam na natin, mga walang kwenta. Diba? Ipapatawag yan. Oh, ito daw si Lisa. Siyempre, i-interrogate mo yan. Ikaw cross-exam sila. Kaya gusto natin siyang ipatawag sa Senado nung sa PIDEA Leaks. Kasi siya ay binabanggit dun sa video na siya at si Kumar ay ang magpapategi, in the future. Grabe, in the future. That's not the wrong choice of word. Possibly. Okay? Possibly na ipagugurgur si Morales. Pero ayaw ipatawag ni Bato at ang mga kasama niya dyan sa Senado. Kahit na nakikita na itong hinayupak na babaeng ito ay paulit-ulit na binabanggit ng mga kriminal, ng mga sangkot sa anomalya. Walang pakialam ang NBI, kaya dapat yan, yung mga taga-NBI at ang PNP, abolish na lahat yung mga hinayupak na yan. Kasi wala silang silbi, mga kababayan. Walang silbi dahil ayaw nila ipatawag yung, allegedly na kasabwat. Diba? Kasabwat. Hindi ba porket First Lady ang hinayupak na yan, hindi na siya pwedeng mahuli. Dapat mayroon niyang proper investigation. Kasi high crime yung kanyang kinasasangkutan. Then, kung talagang, pag mga ganyang high crime, dapat yung ating Department of Justice o whatever department, magkakaroon ng patas na pagdinig o pag-imbestiga or mag-assign ng, let's say, yung oversight committee na kung saan mga independent na walang political biases, walang connection kay Lisa. But what do you expect in the Philippines? Lahat takot sa buwaka ng inang surot na ito. Surot kasi ganyan kasangsang yung amoy niya. Diba? So yun yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan na talagang wala nang saysay na mabuhay sa Pilipinas ngayon. Unang-una, yung nagbabadya na kaguluhan, and I hope not. At kailangan magpaliwanag ng babaeng ito sa publiko at sa mga alagad ng batas, bakit pa ulit-ulit na lang binabanggit yung kanyang pangalan? Bakit walang pakialam si Lavin? Lavin, sino yung isa? Tignan natin itong balita. Sino nag-ano dito? Okay. NBI. Ayan, nahuli sila. Regional Director, Ferdinand NBI Ilocos Regional Director Lavin. Nagpa-press con pa kayo, mga yawa kayo, di ba? Tapos wala rin naman kayong ginagawa. Ano sabi dito? Yun, si Santiago, yung NBI Director. Di ba yung Santiago na yan, nung pulis siya, parang sharpshooter na yan? Parang yan, may film pa yata siya The question is, bakit hindi niya i-sharpshoot yung yung julo ni Jahas? When I say that, ihilain niya para magpaliwanag. Kung bakit tina-target niya yung mga kalaban daw Bakit hindi niya targetin ng kalaban ng bayan na si Lisa Tanas? So nakikita niyo mga kababayan kung gaano kawalang saysay ang mamuhay sa Pilipinas sa panahon ng Marcos Jr. na ito. Kasi magkakasabwat sila. Magkakasabwat itong mga jutang GNMS na ito dahil nga maari,
Okay? Ang NBI director o lahat sila ay, well, hindi maaari. Si Lisa ang umupo sa kanila eh. Pag pinatawag nila si Lisa, baka the moment pa lang na a-acting sila, ipapatawag nila si Lisa dahil nasangkot na naman, ipapatanggal sila. Diba? So sa dami ng kaso nito mga kababayan, okay? At sabi ng NBI, itong nasasangkot na ito, na yun nga, JV Cruz, ay paulit-ulit na lang na inaaresto ng NBI. And for 20 years, okay, ay ginagawa niya na itong kanyang mga aktibidades. Oh. Pero ang sabi, wala daw nagrereklamo. Ang question ko nga ganito walang nagrereklamo. Okay? Walang nagrereklamo, pero nalaman nila ng NBI kaya nagkaroon ng entrapment. Itong 7 na ito So hindi maari na ito ay inano na ni Lisa, yung tinrider na or tinaksilan na. Di ba? Ganun yung mga ginawa niya sa mga supporter niya. Kapag matapos siya ng gamitin, itatapon ka na sa kung saan or ipapahuli ka. It's the same thing na ginawa kay Attorney Vic Rodriguez. It's the same thing na ginawa kay Attorney Glenn Chong. Di ba? So, gano'n na gano'n. This is very Lisa Smugs. So, siguro, pwede rin mangyari na tapos na ang kailangan ni Lisa dito sa mga extortionist na ito at nakapag-intrega na siguro sa kanya. So, possibly na, sige, i-entrap nyo na yan, ipahuli nyo na yan. Tapos na ang kailangan ko sa kanila. Posibleng gano'n. Kaya nga, dapat mayroong investigation, mayroong interrogation para i-check ang kanilang mga statement, kung totoo ba. Kasi ang sinasabi ng NBI, nahuli daw nila yung, na-confiscate daw nila yung mga gadget. Ipaforensic pa daw, ganito, ganyan, ganyan. Sabi ko nga, baka may audio at may sex video pa si Lisa Tanas doon, di natin alam. Paano malalaman ng taong bayan? Kung mismo ang ahensya ng gobyerno, mga kababayan, ay pinagtatakpan ito. Diba? Kasi itong sinasabi ng nahuli na sila ay kasabwat ni Lisa dahil ito ay gustong linisin ang mga pwesto ng gobyerno, yung mga appointed ni Pangulong Duterte, merong basihan. Why? Remember, February 2 this year, nung naglabas ng memo itong si Kuting Jr., ang gobyerno ni Kuting. Ang sabi dito sa memo, February 2, 2024, directed all presidential appointees, including those appointed by Marcos, to submit their updated personal data sheet and clearances from the Civil Service Commission, National Bureau of Investigation, Office of the Ombudsman, and Sandigan Bayan. So, ito'y ginamit nila, ang memorandum na ito, na kunyari, para linisin ang mga mga appointees. Pero, nakatama yung pattern, it's not linisin kasi ang mga magagaling o yung may mga matatalino ay tinatanggal nila sa pwesto dahil inappoint ni Rodriguez, di ba? Rodrigo at saka Rodriguez. So lahat ng time, I think naubos na yung mga panahon na, yung mga inappoint ni Attorney Vic Rodriguez, baka naubos na, wala na siguro natira. Kasi yung mission ni Lisa Tanas at ni Bangag Jr. is talagang payabungin ang kriminal sa bayan natin. Payabungin ang smuggling. Payabungin ang kidnapping. Ang daming nawawalang mga bata. Payabungin ang pogo. Let's talk about that later, mga kababayan. Dahil ulitin ko, si Marcos Jr. at si Lisa Tanas, ang nanay at tatay ng pogo. Huwag ka pa sisiguro, Lisa. Okay? Dahil sooner, okay? Malalaman ng taong bayan kung bakit ka nanay kayo at tatay ng pogo. Kaya po yung mga hearing dyan sa pogo na yan, ito, paunahan ko na ng balita. According sa ating source, at, bitin-bitinin muna na tayo ng bonggang-bongga. Tumanggap ka, Marcos Jr. at Lisa Tanas ng 67 million pesos. Diyan sa Pogo operator
dito sa Pampanga. Kaya huwag kang magmaang-maangan. Ganito po kahinayupak ang gobyernong ito. Matapos nilang i-extract yung pera sa mga taong yun. Ako wala akong kinakampihan dyan sa Pogo kasi kung legal yan, ginawa naman nilang illegal yan, go. Pero kung illegal, illegal yan, kailangan nilang managot. Pero ang sinasabi ko lang dito sa inyo, na si Lisa at si Bangag ay tumanggap ng 67 million sa Pogo operator. Kaya wag kang magmaang-maangan, jutang gini na kayo. Mag-antay ka lang. Akala mo, antay-antay ka lang ng konti, Lisa, at ilalabas natin ang dapat ilabas patungkol dyan sa Pogo na yan. Kaya po sila ngayon nag-iingay dyan sa Congress at hinuhuli nila, again, yung mga Pogo-Pogo operators na yan na sinasabi nilang illegal. Yan yung ganti ni Lisa sa kabila ng pagbigay sa kanya ng pera. Ganyan katraidor, kataksil yung mga yan. At kasi gusto nilang mamamayagpag yung kanilang Pogo, yung kanilang yung kasabwat nila dyan sila, Abalos, si Remulla, di ba? Sinabi ko na yan sa inyo, based dun sa ating source, na puting ahas, na ini-inform kayo na ang ipapasara lang ng mga walang hiyang ito, ang mga, kahit nakakampi pag gusto nilang traidorin, katulad dito 67 million na nagbigay sa kanila. Alright. So ngayon, balik natin dito yung mga modus na ginagawa ni itong mga taong ito at na sinasabi nila na si Lisa ang may pakana nito. Gusto talaga ni Lisa ang natlinisin, lalong padugyutin ang mga ahensya ng gobyerno. Kasi when you say linisin, magaganda o mabubuting tao ang mga ipapalit. Pero the fact na based doon sa mga nahuli, nag-extort sila from 500 to 1 million per position. Maliit nga yan eh. Diba? Yung doon sa Subic, ang laki ng hingian doon, I believe, to 300 million kung tama yung recollection ko doon sa in-expose natin. 300 million ang singil doon sa pwesto na yon, ayon sa ating source, mga kababayan. So dito sa mga taong nahuli, na talagang ang sabi nga nung NBI director na kesyo yung mga taong ito mukhang maalam, magaling magsalita, tapos may mga nakasuot pa daw ng mga parang pang PSG. Kumbaga talagang well-coordinated and well-planned and well-organized na mga sindikato. At si Lisa magaling dyan. Kaya nga kung imbestigahan lang ng NBI, saan galing? Kung ako mag-iimbestiga dyan, pagsimula sa pagbili ng mga damit, ng mga uniform na ginagamit ng PSG at may radyo pa daw, kung magagaling itong mga hinayupak na ito kumpara sila sa Pilipino, doon pa lang saan binili itong radyo na ito. Saan binili yung uniforme na yan? Sabi ko naman sa inyo, I love watching forensic, mga documentary. Yung mga damit na yan na sinusuot ng mga kriminal, na nagpapanggap, okay, na sila ay mga tauhan ng Presidential Communications daw. Nagpapanggap, yun ang sabi ng balita. Madali lang yan hulihin. Sino ang nag-issue ng uniform na yan o ng kasuotan na yan? Diba? Baka mamaya galing pa sa designer na scammer. O, pwedeng lahat yun. Alam nyo ba, kung kayo ay nanonood ng mga forensic investigation na yan, dito sa Amerika, kahit nahibla ng sinulit, pag nakita yan sa crime scene, kaya yan, dito yan sa Amerika, kaya yan malaman kung saan manufactured yung sinulit. Okay? Kasi may isa akong show, isang documentary ako napanood, crime yun, tapos nakita na, nadikit lang, doon sa maliit na hibla na yun, nadikit doon sa damit ng suspect. Hinahanap yun hinahanap kung saan ginawa, saan minamanufacture, I think somewhere in Florida, nalaman, kasi may mga batches pa. Alam mo, very, fascinating kapag nanood ka ng mga ganon. So what I'm trying to say, kung itong Bureau of Internal Revenue, itong mga investigador na yan, kung ginagawa lang nilang trabaho, kaya pong hulihin kung totoo ang sinasabi ng itong mga 7 nahuli at yung 3 nung March, na si Lisa talaga ang kanilang boss. Magsimula, sabi ko nga, sa radyo. Sino yan? Baka galing sa go. May mga serial number yan.
Yung mga uniforme nila, sino ang nag-issue sa kanila? Bakit sila nakakakuha ng PSG official uniform? At nagpapanggap sila na sila ay mga big time. Doon pa sila sa Okada na may mga nahuli. Sino? At ang Okada ay what? Diyan si Lisa naglalasing. Diyan sa umiinom. At sabi ko nga, yung picture na hawak ko, na siya ay nakialam dyan sa dispute ng Okada, kasi hindi pa pwedeng ipakita dahil I believe nandoon pa yung alam mo yun? Yung nagbigay sa atin. But ganun pa man, mga kababayan, ulitin natin, kung talagang ang gobyerno ng bangag na ito ay gustong ma-solve ang mga kaso, itong mga bangag sa NBI, itong mga bangag sa PNP, mga bangag lahat sa Senado, madali lang pong damputin si Lisa Tanas Araneta. Pero ayaw nilang damputin kasi ayaw nga nilang pa-imbestigahan. Imagine nyo mga kababayan, more or less, ang gusto daw nilang linisin o dumihan na presidential appointees or appointments ay 6,000. Imagine mo kung kalahating milyon ang sisingil nila dyan, pinakamababa yun. Ilang milyon ang kikitain ni Lisa sa extortion? Maliban sa kinikita niya sa smuggling, maliban sa kinikita niya sa loto as a loan bettor, maliban sa kinikita niya sa unprogrammed funds. Diba? Kaya ganun walang hiya ang gobyernong ito na walang habas na magpa-party, magpapa-concert, gamit ang pera ng bayan, walang hiya at insensitive sa kahirapan na nangyayari sa inyo mga kababayan. Tignan nyo ngayon. Ang kamatis na dyan sa Pilipinas from 60 pesos, naging 120 to 150 na. Yan yung effect ng smuggling ni Lisa Tanas at ng mga kasabwat niya. Kayong mga maliliit na mamimili o middle class, lahat kayo, whether you're, pag rich ka, hindi ka talaga maapektuhan. Kahit isang truck na kamatis, pwede mong, bilhin at mag-swimming ka doon sa kamatisan na yun. But ganun pa man, ganito po yung impact sa inyo. Habang kayo ay nagtutulog-tulugan pa sa ginagawa ng gobyernong ito. Imagine nyo 6,000 presidential appointments kung sisingilin isa-isa ni Lisa Tanas gamit itong mga kasabwat niya based dun sa mga statement na mga nahuli, mga kababayan, talagang naliligo sa salapi ang diablo o pinaka-janimal sa impyerno. Itong si Lisa Tanas, si Bangag at ang kanyang mga kasabwat. Diba? So ngayon, ano ang tawag dito? Walang katapusang korupsyon. Isang korupsyon, isang sakit na kanser na mamanahin ng inyong mga anak, mga susunod na henerasyon, kung hindi nyo pipigilan o hindi nyo tatapusin itong mga bangag na gobyernong ito. May sinasabi-sabi pa sila na sinasanitize nila, di ba? During the entrapment daw, sabi nitong ang tawag dito ng NBI at ng CIDG na talagang yung paghuli nila, yung nag-extort ng pera, yung susundo daw doon sa NBI agent, ay talagang minimake sure na talagang may dala silang pera, yun ang term nila, sinasanitize daw mabuti kung talagang may dalang pera itong yung agent ng NBI na nagpapanggap na kunyari ay magpapa-appoint sa gobyerno. So yun ang sinasabi ng mga inayupak na to. May mga nalalaman silang ganyan, pero hindi nila kayang busisiin kung gaano katotoo na si Lisa Tanas ang boss nitong mga nahuling ito. Kasi may mga radio equipment, kompletos recados, at may koneksyon sa Okada pa. Sabi ko nga sa inyo, ang Okada, ang namamayagpag dyan, si Romualdez, si Lisa Tanas, at ang gobyernong ito, meron silang porsyento dyan sa Okada.
kumikita sila ng pera dyan sa Okada. Bakit yung mga 7 na nahuli, bakit nasa Okada? Kung i-check mo pa yung surveillance camera, baka nakipag-inuman pa si Lisa sa kanila bago yung entrapment na yan kunwari. See? Gaano kagaling itong mga nahuli na ito na they can afford para magstay sa Okada. Kung sila po ay pipitsugin lang na mga extortionista, hindi yan makaka-afford na magbayad sa high-end hotel na yan. So, dapat yun yung tinitignan ng ating NBI at ng PNP. So, again, wala po tayong aasahan. Kaya, minumulat ko lang ang inyong kaisipan at gamitin ninyo. Palawakin ninyo inyong kaisipan kasi ang media, ang mainstream media, sabi ko halos lahat yan bayad na. Kailangan natin talagang palawakin. Bakit gagamitin ng 7 nahuli ang pangalan ni Lisa ng ganun-ganun na lang? At bakit sa Okada ang kanilang meeting place? Ganon kalakas itong pitong taong ito? Ihawak ni Lisa Tanas ang Okada. Hawak ni Tampalusos. Hawak ni Bangat ang Okada, mga kababayan. So dun pa lang, sabi ko nga, kailangan yung maging matalas. Matalas sa mga pangyayaring ito. Dahil ito ay pangbangag at walang katapusang extortion dito sa ating bayan. At kayo talaga ang kawawa. Imagine ninyo, mga kababayan, for 20 years daw, itong ginagawa, sabi ng NBI, hindi nila mahuli-huli. So, walang kwenta tong batas na, walang kwenta talaga yung gobyerno natin, yung ating justisya. Wala naman talagang kwenta, lalo na ngayon sa bangag na panahon. Napapalaya ang mga sangkot sa droga, katulad ni De Lima. Baka nga si De Lima ang possibly ang nagsusupply kay Kutig nung siya ay nahuli. Hindi nahuli. Yung supposedly huhulihin siya, di ba? Noong March 12. Baka si De Lima. Hindi natin alam. Kasi panahon ni Noy Noy yun. Baka si De Lima kaya pinalaya ngayon. Pero you know what? Yun ay possible. Pero imposible din kasi si De Lima ay ngakak na ngakak yan. Anti-Marcos siya. Tapos ngayon, puring-puring na si Marcos. Kaya sabi ko, kayong mga dilawan at pinklawan, nilamon nyo na lahat ng prinsipyo ninyo. Yung mga sinuportahan ninyo na nasangkot sa droga, ngayon nakipag-alyansa na sa mga bangag na ito ng gobyerno na minumura nyo at isinusukan nyo for 30-something years. Sabi ko, ang mga taong nagmura at naniniwala na ang Marcos Jr., ang Marcos, itong Araneta Romualdez ay mga ngangkam. Nilunok nyo na lahat ng prinsipyo ninyo din. Ibig sabihin, you are not fighting for your future ng inyong mga anak. Mga bulag kayo. Dahil sumusuporta kayo sa mga taong nakipagtsorjakan sa loob ng Bilibid, nag-concert pa, nakulong, at napalaya ni Marcos Jr., ngayon love nyo na si Marcos dahil napalaya sa panahon niya si De Lima. Ibig sabihin, mga kababayan, mga wala talaga kayong prinsipyo kung patuloy ninyong susuportahan yung mga ganito. Pero ilan-ilan na lang naman kayo ang walang prinsipyo. Mas marami ang may maiisog na puso na kayang tumayo para ipaglaban ang gobyerno, paglaban ng Pilipinas sa kabangagan ng gobyernong ito. Ano ang sinasabi dito? Sabi ng nagtanong doon na media, kung ito bang operasyon, kaya daw ba nangyari, kaya natimbog yung 7 yon dahil mayroong nagtimbre mula sa palasyo na may ginagawang ganong kalokohan. Or mismo ang NBI ang nag-operate para makakuha ng mga information na ito. Diba? So, ang sinasabi ng NBI na surveillance na daw nila, at sabi niya, sabi ng NBI, syempre, ito talaga sasabihin nila, in all fairness daw, yung palasyo walang pagtatakip,
As a matter of fact, we got the full cooperation of the palace with the issuance of certification and the list of those who were appointed as USEC and ASEC. Ganun mag-cooperate ang palasyo, sabi ng itong mga taga-NBI na to, NBI director. The palace does not promote this kind of activity. The palace is condoning this kind of activity. O mga ganon, di ba? Bakit nakipag-operate ang palasyo? Ganon naman talaga sasabihin nila. Alam ka naman sasabihin mo, Santiago and Lavin na, ay, si Lisa talagang totoong kasabwat siya. Diligwak kayong dalawa. Natural, i-deny nila yan. Pero you have to do your job to investigate. Kahit na yung sangkot dito ay ang nag-appoint sa inyo. Kaso wala kayong mga itlog, wala kayong bayad, at kayo'y mga taksil sa bayan, hindi talaga kayo magkakaroon ng proper investigation para ipakita sa taong bayan na si Lisa Tanas ay sangkot sa extortion, bribery at pagbibenta ng posisyon. Yan mga kababayan ang katotohanan. Dahil hindi magkakaroon ng patas na investigasyon at matapos itong modus na ito. Okay? Modus ni Lisa. Diba? Yeah, mamaya na yung Juding Aas tumatawag sa atin. Okay? See? So patuloy na gagawin ito ng mga walang hiya na mga bangag. Ang daming kaso dapat ang pwedeng isampa dito at si Lisa Tanas ay mapapatunayan kung ito ay iimbestigahan lang. Doon na lang sa kidnapping niyang kinasasangkutan sa Turkey. Nasangkot ang isa, sangkot si Teddy Boy Locsin Jr. Walang gumagawa ng aksyon sa Pilipinas. Takot lahat ang mga inayupak na yan kahit pa si Lisa ay nagpadukot ng mga minor de edad at sangkot sa kidnapping, extraction or illegal extraction. See? Anong aasahan ninyo mga kababayan?